Juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Palakasan na hindi uso sa bayan ko. Juror ka, juror siya. Good morning mga kalayang kayo manggi, kapwa soberanong Pilipino. Saan man kayo lupalop ngayon ng mundo o sulok ng arkipelago, hari nawa, nasa maayos po kayong kalalagayan sa inyong pangangatawan, sa inyong pag-iisip, pagmuni-muni, at haka-haka, kuro-kuro, nilay-nilay, bulay-bulay, kung sino po ang ating mga iboboto na sisigurado. Ito yung ating basihan, mga kalayang kayo mga sisigurado mga kandidato na ligtas at maunlad ang buhay natin pare-pareho. Ayong mga soberanong Pilipino. Ngayon, kung hindi kayo nagtataka na bakit hindi pinagdidibatihan ng mga senatoriable at mga wannabe, kinatawanabe sa Kamara ang napakahalagang isyu, kahindik-hindik, karumal-dumal na isyu na palitan ang sistema ng hustisyang trial by palakasan dito sa ating bansa. Aba, pareho tayo. Kung hindi kayo nagtataka, ako wala din akong pinagtatakan eh. Kung kayo ay nagdududa na halos lahat, hindi mang lahat, ng mga kumakandidato ay pro-korupsyon, aba, it's a tie. Yun din ang pakiwari ko. At syempre, marami po tayong batayan dyan. Sentido común lamang po. Sentido común lang. Dahil salot ang sistema ng hukuman trial by palakasan na meron tayo rito sa bansa, hindi napapanagot ang mga kurakot. At dahil hindi napapanagot ang mga kurakot, karamihan po sa atin, higit na sa nakakarami sa atin, naghihirap sa buhay. Masama pa, naghihirap na nga sa buhay, na pagkakaitan pa ng mga karapatan, katulad halimbawa ng karapatan na magmay-ari, makabili ng praso lupa na pagtitirikan ng bahay. Basic po yan eh. Hindi po ba? So, dahil marami naghihirap na pagkakaitan ng mga karapatan, sunod sa saligang batas at mga umiiral na batas, aba, madali ho silang ma-recruit ng mga rebuilding grupo. Kasi wala naman na sikmura mo eh. Gipit ka. Ang tao nagigipit, ika nga eh, kahit sa patalim, kumakapit. Ito, rebelde, hindi naman patalim lang kinakapitan nila, si Armalite. Sa pangako
ng pagkakaroon ng sariling lupa at malaking sweldo. Trabaho na may malaking sweldo. Ayan po ang kanilang pinanghahawakan, kinakapitan sa mga rebelding grupo. Dahil sa kahirapan, karamihan po sa atin o milyon-milyon sa atin ang napipilitang maging OFW. Ang ika nga ni ex-Chief Justice Renato Puno, to live in this country, one must leave the country to find job overseas in order to feed his family at saka syempre matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kahit ang banta, syempre, sa buhay nila mag-asawa ay matindi. Syempre, alam na, may pangangailangan no tayo eh. Mga tao, mapababae, mapalalaki ay may pangangailangan. Bukod pa doon, syempre, lumalala ang kriminalidad. Ang mga ina na may sanggol na padede, minsan napipilitan magnakaw ng isang lata ng gatas sa mga supermarket. Madalas kaysa minsan, sila po ay nahuhuli at nakukulong. Samantala, itong mga hinayupak na pinagnanakawan tayo ng bilyon-bilyon, minsan trilyon-trilyon pa, ligtas sila sa parusa. Dahil kontrolado nila ang sistema ng hukumang trial by palakasan. Hindi po sila napapanagot. Ayan. Bigyan natin ng magandang halimbawa. Itong sistema ng trial by palakasan. Ako po ay nakapuruntong pa lang sa Negros. Ang madalas na pinagdilibatihan sa plaza, Bacolod City Plaza, Public Plaza, ito po yung pinaka-sentro ay land grabbing. Ngayon, senior citizen na ako, land grabbing pa rin ang pinagdidibatihan. Hindi magawan-gawan ng paraan. Sasabihin ng iba kasi tayo naman ay relatively yung ating bansa ay bata pa raw. So tayong mga mamayan hindi pa raw kumbaga na-develop. Ano ba naman yan? Klaseng pag-iisip na yan. Sa katotohanan, ang ating pong mga batas sa Pilipinas ay ang gaganda. Yung mga taga-ibang bansa nga, nangungopia pa sa atin. Dahil magaganda yung ating batas. So, pag sinasabi mo, bata pa, kasi si Isabel bata pa yung ating bansa, kaya hindi pa masyadong develop. Kagaguhan po iyon. Kasi ang problema sa atin din naman yung madidevelop tayo sa pamamagitan ng mga panukalang batas o mga batas na inihahain, kundi kung paano iinterpretahin ng mga huwes sa mga hukuman ang batas. Yung po problema, interpretasyon. Masasabi ba natin na itong mga huwes na ito ay mga bobo, hindi marunong mag-interpreta? By the way, ang rule of the thumb sa mga batas, dapat ang batas ay nauunawaan ng isang ng isang simpleng tao gamit ang simpleng
sentido común. Ayoko kasi, pag narinig ko yung sinasabing ordinaryong Pilipino lang kami, ordinaryong Pilipino lang sila. Hindi po totoo yun. Wala hong ordinaryong Pilipino. Dahil lahat tayo ay mga soberano. Ibig sabihin, mga hari at reyna po tayo sa bansang ito. Hindi tayo ordinaryo. Ha? Sa tuusang usapan, iyan pong ating mga iniluklok sa gobyerno, yan po ay mga alipin natin. Dalawa naman ang klase ng tao sa mundo. Isang hari at isang alipin. Yung mga nailuklok sa gobyerno, baka naman sila mag-alboroto, tataas ang mga kilay, at sabihin nila, teka muna. Pare-pareho lang tayo sovereign Filipino people Oo nga. Pero, sa sandaling ang isang soberano ay pumasok nga sa serbisyo publiko, tagapagsilbi na siya, tagapaglingkod, lingkod bayan. Hindi siya hari. Kahit pangulo pa. Ang kanyang posisyon, hindi siya hari. Lahat ng gagawin niya ay hindi yung alinsunod sa kung ano gusto niya. Kung hindi, yun dapat ay alinsunod kung ano yung mga batas, lalong-lalo na yung mandatong ibinigay ng mga soberanong Pilipino sa kanya na nakapaloob sa saligang batas. Yun yung totoo dyan. Dito sa atin, ay iniisip ng mga, hindi lang iniisip, yun ang kanilang inaasam-asam. Na pag sila'y tumakbong barangay chairman, mayor, governor, congressman, senador, vice-presidente, pangulo ng bansa, hari na sila ng kanilang teritoryo. Yun ang ano sa kanila, nasa isip nila. Ngayon, kung anong pera meron sa kanyang disposisyon, diba? Inaarin niya na kanya. Na pag mayor ka, paano nila napapalusutan, napapaikutan yung batas? Ginagawa nila 50%. Iba, maabot ng 50%. Iba, mahigit pa nga ng pondo, nung ira. Pag mayor, pinapasok na intelligence fund. Di makukulimbat ng timan yan. Intelligence fund. Lahat po, panigurado yan. Ng modus operandi na itong mga tiwali, mga kurakot sa gobyerno, ay madaling patunayan sa husgado. Napakadali. May mga ebidensya yan May paper trail yan. May paper trail. Pero, gaya nga nang nabanggit ko na, pagdating sa trial by palakasan, hawak nila ang husgado. Kaya wala ho tayong magagawa. Kahit magpatumbling-tumbling pa tayo, kahit na tayo pa ang mga soberano. Ito naman husgado, hindi naman po din natin sinasabi na lahat sila, mga justices ay mga kurap. Hindi naman lahat. Pero, tiyak, halos lahat sila takot para sa kanilang sariling buhay, sa buhay ng kanilang mga mahal sa buhay, o kahit doon lang sa kanilang karir, na maaring, hindi na maari, malalagay talaga sa balag ng alanganin kapag hindi nila sinulod ang kagustuhan ng mga kawatan. Kaya hindi tayo dapat magtataka kung bakit lipatan sila sa kung sino yung nasa puder, sino nakaluklok sa Malacanang, kanya-kanya sila diskarte para makadikit. Kasi pag hindi sila kadikit, magagawan sila ng, makakasuhan sila sa kanilang pangungurako. Pero kung kadikit sila, ligtas at hayahay ang buhay nila. So ano po ang ating magagawa sa darating na halalan
suportahan natin ang mga kandidato, mga juror advocate. Yun, suportahan ho natin. Madalas kong sabihin, bagaman madalas kong sabihin na itong mga kandidato ay hindi solusyon sa korupsyon sapagkat sila nga mismo ang problema. Sila ang mga nangungurakot eh. Pero, ito mga juror advocate candidate, ang unang-una nilang gagawin ay maghahain ng panukalang amenda numero 1. Ano yung amenda numero 1? Iyon po ay revision o amenda sa Bill of Rights upang idagdag ang karapatan nating mga soberano sa trial by jury. Tayo po ang huhusga sa mga kasong mga nasa korte. Lahat ng Pilipino 18 anyos pataas, randomly selected, nirarapo po yan, ay kwalipikadong maging juror. Ngayon, ipagpalagay po natin na totoo. Totoo yung agam-agam ng ilan lang naman yan na sabi tayo mga Pilipino ay may kultura ng korupsyon. So sabi nila kung yung mga judges nga ay nasusuhulan, yung mga juror ay ganun din. Mali po yun. Maling-mali at wala pong batayan. Wala pong batayan yun. Kahit ma-research pa ninyo ang mga bansa na may jury justice system, wala ho ganung factor. Etong pag pinagpapalagay natin na talagang kumbaga bukal sa kanyang kalooban yung ganung agam-agam, hindi natin pinagpapalagay na siya ay politiko na mawawala ng dilihensya, ng katakot-takot na dilihensya sa pangungurakot kapag may jury justice system. Bakit? Simple lamang po. The program was produced by the United States Courts. Jury service is one of our most important civic duties. The Sixth Amendment of the U.S. Constitution states, in all criminal prosecutions, the accused should enjoy the right of a speedy and impartial trial by a jury of the state and district of where the crime has been committed. In other words, any person accused of a crime punishable by law has a constitutional right to a trial by jury. The Seventh Amendment provides a similar right to trial for litigants in a civil lawsuit. So, how are jurors selected? If you are at least 18 years of age and a U.S. citizen, you could be summoned for jury service. Jurors are essential. They listen to testimony, review evidence, and render a decision in a civil or criminal trial. There are two types of juries, grand and petit. A grand jury determines if there's probable cause or enough evidence to charge a person with a crime. It consists of 16 to 23 people, and proceedings are not open to the public. A petit jury, which you're probably more familiar with, is also called a trial jury. It consists of 6 to 12 jurors who examine the facts and render a guilty or not guilty verdict in a criminal trial. Before a jury is selected, the court and counsel will question potential jurors to ensure an impartial jury, as required by the Constitution. This preliminary examination is known as voir dire. If a juror is biased, counsel can ask the judge to dismiss that person for cause. There are also what are called peremptory challenges. In some criminal cases, this allows counsel to excuse a limited number of potential jurors without stating cause if the attorney believes a juror will not serve the best interests of their client, but a juror cannot be excused based on race or sex. In some cases, alternate jurors are selected to take the place of jurors who may become ill during the trial. Alternate jurors hear the evidence just as other jurors, but they don't participate in the deliberation unless officially replaced. Before the trial begins, the judge or the jurors will select who will serve as a foreperson.
This person diffuses arguments, ensures each juror has a fair say, and addresses any necessary correspondence or questions to the judge. During the trial, jurors will hear opening statements from both parties on the reasons they are in court, testimony of witnesses, and evidence introduced, and finally, closing arguments. Throughout the trial, proper juror conduct is essential in order to be fair on all sides. In other words, jurors must not discuss the case and keep away from media, including social media. At the end of the trial, the judge will provide the jury with instructions and the final verdict is achieved. Unlike what we see on TV, rarely is there a hung jury or a jury that cannot come to a decision. If a jury is deadlocked and cannot reach a verdict, the judge will declare a mistrial and a new trial may take place. Jury service is a fundamental right guaranteed to all U.S. citizens. It is a civic responsibility that connects all of us, and it is one of the very important aspects of our democracy. Ayan, nakita naman po ninyo, hindi po ba? Alam nyo, ang trial by jury, mismong Panginoon, mismong ang Panginoon Hesukristo ang nagmulat niyan sa sanlibutan. Sa naganap, noon pong babatuhin na lamang sana si Maria Magdalena hanggang kamatayan. Ginawa po ng Panginoong Jesus na mga juror, ang mga sentensyador. Kaya, ginamit nila kanilang utak, puso, at konsensya. Yan po, sentido komun, kombinasyon ng sentido komun yan. Kaya, napawalang sala si Maria Magdalena. Nakaligtas sa tiyak na kamatayan si Maria Magdalena. So, dahil sa Panginoon mismo ang nagmulat ng trial by jury sa sanlibutan, nakita naman po ninyo, no? Hukumang hurado ng mga mamamayan, ng mga soberano, ay isang hustisyang patas para sa lahat. Walang santong kabayo, walang banal na aso o kaya ay pinagpalang tuta sa hukumang hurado. Hindi na namamanipula, hindi na sisindikato ng kahit pa ni US President Donald Trump ang trial by jury. No? Fundamental rights ng mga mamayan ang trial by jury. Isang esensya sa demokrasya. Marami sa atin ang nag-iisip o may pag-iisip na kapag daw may freedom of the press, freedom of speech, meron ng demokrasya. Hindi po totoo yun. O hindi po sapat na yun lamang ating karapatan. Marami ang nag-iisip o naniniwala na kapag ka may freedom of religion, malayaw tayong mamili kung tayo po ay sasali sa Katoliko, sa Iglesia ni Cristo, sa Islam, sa simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Cristo, at iba pa. Yun daw ay may demokrasya niya. Demokrasya na. Mali. Mali po yun. Marami ang nagsasabi at naniniwala na kapag daw may halalan, tayo ang nagluluklok ng ating mga gustong gawing tagapaglingkod o mga alipin sa gobyerno, aba, may demokrasya na. Hindi po, sapagkat ang talagang esensya ng demokrasya ay ang karapatan ng we, the sovereign Filipino people, sa trial by jury. Iyon talaga po ang esensya ng demokrasya. Dahil pag may trial by jury, aba,
ang mga kawatang bantay sa lakay sa gobyerno at mga abusado ay napapanagot natin mismo. Hindi po ba? Yan ang sokdo lang eh. Pag walang trial by jury, paano natin sila magpapanagot? Paano magiging totoo ang demokrasya na sinasabing government of the people, by the people, for the people? Paano? Dahil sa walang trial by jury sa bansa, since time immemorial, not necessarily time immemorial, since the Spanish era hanggang ngayon. So, ano meron tayo? Government of the few, the bad, and the ugly. Ito pong monarkiya. Ang batas ay para lamang sa mga miyembro ng monarkiya. Iilan lang sila. Sa kabuuan bilang ng mga Pilipino, ilan na ba tayo ngayon? 110 million na? Wala pa silang 500,000. So, cut? Magkakaway-kaway ka muna mo ba? Kaway-kaway ka muna. Hi! Good? Morning! Good juror? Good morning! Pakilala ka ay ang? Pakilala ka ang? Sino ka? What? Juror? Juror ka. Adriel! Wow! Kanta ka muna, juror ka. Okay. What? Juror ka. Wait, okay. Juror. Wait, I will make louder. Sige, make it louder. Okay. Juror tayo. Nasabihin ang uso ng bayan ko. Yeah! Palakpakan si Juror Adriel. Thank you very much, Juror Adriel. You stay there muna at ipagpatuloy ni Lolo ang what we have in this country is a government of the few, the bad, and the ugly. Sila po ang mga naghahari-harian sa bansa. No? Iwanan ko sa inyo ang isang kusing kaisipan batay sa sentido komún. Hindi po tayo pinagkaluban ng Panginoong Diyos ng kapangyarihan upang atin pong malalaman kung ano nilalaman ng utak, puso at damdamin ng isang kandidato. Wala ho tayong ganong kapangyarihan. Kaya hindi ho natin o hindi totoo o walang batayan yan sinasabi kadalasan na vote wisely. Suriin, piliin ang kandidato. Ang sinasabi ng iba kapag daw mataas ang pinag-aralan, yan ay iboto nyo. Maraming accomplishment, yan ay iboto nyo. Pero tayo ka muna. Hindi nga ba't mga matatayog ang pinag-aralan ng mga bumaboy sa ating bansa? At patuloy na bumababoy. Sila po itong mga land grabbers, sila po itong mga sindikato sa bansa ito. Sila po itong mga protector sa droga. Wala ko tayong ganong kapangyarihan. Isa pa, kapag binigyan naman tayo ng ganong kapangyarihan ng Diyos para malaman kung ano nilalaman ng pusong damdamin ng isang kandidato, wala din naman tayong kapangyarihan na pigilin na magbago ang kanyang pananaw, ang kanyang mga hangarin pag naupo na siya sa pwesto. Pero, itinuro sa atin ng Panginoon kung paano pananagutin ang mga kurakot ng mga talo sa bansa. At yan ay sa pamamagitan ng trial by jury.
Ang trial by jury po ay nagsisilbing kalasag nating mga soberanong Pilipino upang huwag tayong mabiktima ng sarili nating mga iniluklok sa gobyerno. Huwag tayong sampahan ng mga kasong walang kapararakan. Halimbawa, inciting to sedition. Nagpapatawa ito si Guevara doon sa kay nalala si Ador Mawanay. Ito yung makabagong Ador Mawanay sa aking paningin. Itong si Rodel Jaime. So kalasag ho natin yun dahil di po pwedeng si Guevara ang mag-aakusa, si Guevara ang mag-aaproba ng probable cause at si Guevara ang magpuprosecute at ang mga kaalyado ni Guevara ang huhusga. Yun ang ating kalasag. Bakit? Bago maisasampa ni Guevara ang kaso, kailangan niyang pumunta sa grand jury at para kumuha ng indictment. Ang grand jurors ang siyang nagpapasya kung merong probable cause para maghain ng indictment laban sa kung sino mang soberanong mamayang Pilipino. Pangalawa, ang ating pong karapatan sa trial by jury, ang ating ispada laban sa mga kurakot at abusado sa gobyerno. Sabi ispada ko. Sa napakaganda, hindi po ba? Yan ang kasangkusing kaisipan. Hindi, may karugtong pa pala. Ngunit, datapwat subalit, ano sabi ng Panginoon? Sa akin ang awa, sa tao ang gawa. So, gumawa tayo ng paraan. Gumawa tayo ng paraan upang maidagdag sa ating mga karapatan sa Bill of Rights, sa karapatan sa trial by jury. Pusan po nating isulong ito. At, kung meron na tayo mga juror candidate advocates, sa halalan ngayon, halalan 2019 sa Mayo 13, sila po ang ating iboto. Sila ang maghahain ng panukalang amenda bilang mga constituent assembly. O sa pamamagitan ng constituent assembly. Ay kailangan isang papel. Kailangan 3/4 na boto mula sa mga senador at sa mga kinatawan sa Kamara para may ipasa yan po panukalang amenda numero 1, karapatan sa trial by jury, at nang sa ganon ay maihain sa lahat sa mga botante, registered voters, sa isang plebisito at maratify ang panukala. Saka pa lamang po yun magiging ganap na batas. So sila po ang ating wag lang iboto, ikampanya pa natin. Mga kalayang po. Right? So hanggang sa susunod, ako pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Kitkilati Silagari po lamang. God bless us all. God bless the Philippines. Kita kits. Gusto ko, juror ka. Juror ako, juror tayo, palakasan na hindi uso sa bayan ko.